Wala. Dumating ang 25, nagkabaha lahat. Kasi binintang sa climate change at sa mga tao kasi di ba magtapon ng basura. Kaya yun ang nagbara. Hindi ba? Binintang ng Sa tao. lahat ng 5,500. Pero totoo, walang project. Yun. So, ghost Nagtanong lahat ako yun? sa lahat ng mayors. Because I'm still the emeritus president of the Mayors League. Okay. Nung sinama ko siya ng kampanya. Tinanong ko lahat, walang project. Ibintang kay si BP Sara, ginawa nila ng kwento. Akala nila matitinag. Ano ba yung issue kay BP Sara? Sige nga, ganito lang yan. Gumagawa sila ng pagnanakaw. Diyan, di umano. Gumagawa sila ng pagnanakaw. Yan sa budget, dyan sa flood control, dyan sa mga binibigay sa mga alipores nila. Tapos, isang tao, gusto nilang ibintang lahat ng kagaguhan nila, kalokohan nila. Maging technical din yan later on. But ang nakita ko na nangyari doon sa proceedings to determine kung mayroong probable cause ay medyo, how would you call this? Kumbaga, kahit ordinaryong mamamayan na nanonood dito ay magtataka. Marcos corrupt! Marcos bangat! So yan po ang aming mensahe. Supilin nyo ang hanay ng mga nagsasabing katotohanan na kurakot ka Marcos, bangag ka Marcos. Lalo kaming dadami at lalo pa kaming magiging sabay-sabay na sisigaw ng Marcos bangag! Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. At kung gusto mo sumali sa ating komunidad, andyan lang po yung join button. At pumindot lang po kayo dyan. At para mapabilis at mahanap nyo ang ating video. At doon sa ating shoutout segment, baka isa ka na. Tapusin mo ang ating video. At baka mabanggit na natin ang pangalan mo. Chavit Chingson, Kingmaker or Destabilizer? Yan ang tanong at katanungan dito. At babanggitin dito, yung mga, alam nyo, nagyabang-yabang kasi itong Pangulo no? Na maraming flood control nung hindi pa lumalabas yung mga issue. 5,500 ang niyabang ng Pangulo. Ngayon, eto. Asa na ba yung flood control? Wala na. Na-ghost na. Alamin natin ang mga balita ngayon. Mga kongresista takot na takot sa 2028. At sinira nila ang reputasyon ni BP Sara. Yari kayo. Dahil lahat naman yan may kabalikan. Oo, lahat yan magaganap at magaganap sa 2028. Hindi ba kayo nagtataka kahit anong sira nyo sa mga Duterte? Talagang lalong lumalakas, lalong tumitindig. Pansinin nyo yung kahapon, napakarami sa Mindiola. Ano pinaglalaban nila? Diba? Itaas ang sahod at pabagsakin itong si Bangag. Pinagre-resign nila ang mama. Isa na yon sa hindi nakagustuhan ng mga tao, itong si Pangulo ng Pilipinas. Alamin natin ipasok natin dito kung ano yung interview kay Manong Chavit at anong punto niya. Bakit ba pinaglalaban niya itong usapin na pagnanakaw sa kaban ng bayan? Hearing ng Blue Ribbon. Magdadala, may bagong ebidensya po ba kayong dala o mag-komentaryo dun sa existing na ebidensya? Nalibot ko na ang buong Pilipinas. Yung sinasabi ni Presidente na flood control, 5,000, I built 5,500 flood control. Wala kayong makita. Tanyo? So, sumulat ako, gusto ko tumestigo ako. Sabi niya, April 14. But April 7, punta ka, submit mo yung affidavit mo. Nagpunta ako doon, umaga nandun ako. Papunta na ako, may tawag na sa bahay na kanina umaga pa dumating yung notice na postpone. Tapos sinabi na wala akong affidavit. Sabi sa akin 7 before 5, nandun ako. Paano ko sasabihin ng umaga walang tao ron?
Wala sila doon. Hapon ang ano nila, Ang session na po. session nila. So pero ang sabi niya nila ay wala ka daw affidavit? Pero nakahanda. Aha. Nakahanda. Nandun ako mismo. Tabi lang yung Senate. So anong tingin niyo bakit hindi tinuloy? Yun nga ang masama sa gobyerno natin eh. Lahat yung nakakaalam sa flood control, pinipigilan nila, pinagtatakpan. Yung mga nagsasalita, sila inimbisiga, Opo. kinukulong pa. Oo nga. Yung mga tinuturo, like now, nagsalita na si Speaker Martin. Sinabi na niya lahat. Involved ang executive. Hindi lang niya tinuloy. Pero alam na natin lahat yan. Involved ang executive. Sino ang executive? President Marcos. Yes. Yun na, natumbok na rito. Kahit sino naman basta ehekutibo ang tinutumbok. Sino ba ang sangayin yan? Sino ba ang nagpapatakbo niyan? Dapat, kung sinabi na ni Martin, doon pa lang, alam nyo na kung sino ipapatawag. Kaso hindi nila siguro kaya. 'Di ba? Hindi nila kaya kung yun nga lang na impeach siya 2 araw lang tapos. 2 araw lang ba? O 2 session lang tapos. Dito kay BP Sara, umabot ng 1, 2, 3, 4. Meron pa sa Lunes, sa May 4. Tama ba? O May 2, tama nga. Meron pa silang final. Oo, pagbobotohan na kung mabubuo ba yung article of impeachment. Pero dito sa usapin ng flood control, nakatakot-takot na kwarta ang nawawala, hindi nila mapatawag kung sino yung dapat natutumbok. Napakahirap nyo. Yung pinagyayabang nyo na the big fish, wala nang kwenta. Yung the big fish, hindi na the big fish. Sap-sap at dilis na lang. Ika nga sabi ni Senador Marcoleta. From the very beginning, sabi ko na mastermind dalawa. Si Martin and Marcos. So recruit nila Saldico to do the dirty job. Yes. Nako, yun na. And then, nung nagbakasyon, ayaw nang pabalikin, gusto ibintang lahat sa kanya, nakahalata. So nagsalita na. In 7 days, may kaso na, may waral pa rin. Ngayon nagsalita si Martin, bakit wala na? Sinasabi nila, kasuhan nila si Speaker Martin Romualdez. Wala naman nangyari yan. Nung nagsalita, nagsabi ng totoo, nawala na. Question lang mo, Manong Chavit. Si Saldico kasi nag-release ng mga videos with allegations. Ano sa tingin nyo yung mga sinabi po ni Congressman Ko at yun na ba lahat yung kailangan niyang sabihin? O may tinatago pa siya? Hindi, meron. Siya pinagawa eh. Okay. Paano niya magagawa yan kung siya lang? Tama. Ang Committee on Appropriation is the most important in Congress. Sino mag-appoint? Buboto. Si Speaker. Sana blessing. Marcos. Siya presidente. So magkakasama yan. Nung binintakan sa 2024 SONA, I built 5,500 flood control. Wala. Dumating ang 25, nagkabaha lahat. Binintang sa climate change at sa mga tao kasi di ba magtapon ng basura. Kaya yun ang nagbara. Hindi ba? Binintang ng Sa lahat tao. ng 5,500. Pero totoo, walang project. Yun. So ghost Nagtanong lahat ako sa yun? lahat ng mayors. Because I'm still the emeritus president of the Mayors League. Okay. Nung sinamahan ko siya ng kampanya. Tinanong ko lahat, walang project. Manong Chavit, ito nabasa ko lang na report to na si Yusek Cabral, who passed away, pinapa-geotag niya yung mga allegedly Projects, or supposedly flood control projects, and it's more than 5,000. Kasi it's also an agency of government na tinap nila eh. Kasi they would want to match the flood control projects with, you know, the climate change factor. That's why I don't believe na nagpakabatay yun eh. Dahil takot sa height. May tumatawag sa kanya na pumunta ron. So bubalik. May nagtulak sa kanya ron. Oh. Takot siya. Bakit siya pupunta ron? Of all places. So I don't believe na nagpakamatay yun. So ano sa tingin niyo po ang mangyayari dito sa investigasyon sa flood control?
Simple lang. Kasi lalo po sa Senado, because Congress is not investigating it. Wala. Kung Wala hindi po pang tayo. sakpan sa Senado, tapos na. Pero nasa kamay ngayon ni Senator Lacson, Ping Lacson. Opo. Pagkakilala ko sa kanya, hindi naman nagsisinungaling yung araw. Ewan ko ngayon, bakit pinagtatakpan. Aray. Kung mag-privilege speech siya, sabi niya mag-privilege speech ito, pagtatakpan niya si Bongbong Marcos, lalong wala naman naniniwala sa kanya, lalong mapapasama siya. Yun, doon na. Kung sabihin niya Oo. totoo, wait, Totoo yun. Habang pinagtatakpan itong mga ito, yung kanilang mga amo, lalong magkakawindang ang kanilang political karera. Mahirap kasi pagtakpan, lalo na kitang-kita na ng taong bayan kung ano yung mga pinagagawa nila. Mahirap i-cover yan. Ngayon, hindi nga kaya may patawag eh. Paano kasi? Oo, dahil pag pinatawag, mahihirapan din siya. Baka mamaya tanggalin siya sa pagka-chairman ng Blue Ribbon. Pwede. Mabilis nga nila nakuha yung pagka-chairman ng Blue Ribbon dahil, ayaw nila kay Senador Marcoleta dahil mabubunyag lahat ng baho. Ngayon, nagawa ng paraan. Isa pa yung mga pagtatakip, pagtatago, paglilihis. 'Di ba? Nung una, nung ipapatawag si Saldico, dapat ipapatawag, meron pa silang sinasabi na hindi raw pwede dahil merong imparliamentary. Hanggang sa nakalipad nga si Saldico. Asa si imparliamentary? Wala. Hanggang ngayon, ito may issue mismong sa bibig ni Martin. Yung mga problema, bakit hindi pa rin pinapatawag? Yun nga. Isang malaking katanungan yun. Kaya si Atty. Manong Chavit, alam niya na dating, ayun, di naman daw nagsisinungaling ito si Pinky, ngayon baka sinungaling na raw. Tuloy. I don't think na hindi niya alam ang nangyayari. Kung magsabi lang totoo, tapos na. Nagsabi po kasi si Senator Lacson na pag dumating si Congressman ko sa Pilipinas, paghaharap-harapin niya sila sa Senado kasama yung 18 Marines. Bakit ba't pa yun ay nandito na yung mga testigo? Yung mga Marines nandito Mga na po. Marines ang dapat ano ko doon, they are the modern heroes. Matapang silang lumabas. Marami pang lalabas. Tinatakot nila, ayaw imbestigan. Isa pang inimbestigan ngayon. Karakter Yes, nila, hindi rin maganda. Hindi, baliktad eh. Dapat, like si Speaker Martin, Board of Executive, ba't hindi nila, nagpangalan pa ng mga tao, hindi nila inimbestigan, tahimik na sila. Why? Sa tingin ninyo, sir, mapapatawag pa rin kayo sa Senado? I hope so. Kung hindi, kung magtagal, halimbawa, sabihin na, ay, hindi pa kami mag-hearing, alam niyo naman yung mga excuses Ibig sabihin dyan. nun, pinagtatakpan na nila katotohanan. May sinabi rin si Senator Ping Lacson that there is an attempt for regime change via military coup. Pero ang sabi po niya, walang military support. Now, I heard your group before, allegedly na sinasabi niyo that there should be change in this country, but you need the help of the military. Are you involved in any of this? No. Kailangan talaga yon yung mga military, unless na pinagtatakpan nila ang mga mangyayari ngayon, mga nakawan. Nakawan na ito ng Kaban ng Bayan eh. Si Presidente mismo nagsabi, maya naman kayo, hindi na nakaw yung Kaban ng Bayan. Involved siya eh. Yun. I'm just curious po, Atty. Garcia. Dapat tayo, sabi niya. Dahil alam niya eh. Naku, yan. Nakita ko yung lakad ng GAA. Pag nagpatawag ang presidente, budget ang presidente muna. Tatawag ang mga sekretaris. Tanong niya anong mga budget nila. Nandun lahat, nakalista. One example, yung Department of Health, yung PhilHealth. PhilHealth. Yes, sir. They have 87 billion kinuha. Yes. Binalik sa Treasury on Treasury, record. Zero. Kaya humingi sila ng 70 lang plus. Sa budget ni Presidente, nandun. Pagdating sa Congress, nandun.
Pagdating sa Senate, nandun. Sa BICAM, nandun. Pagdating kay Presidente, tinanggal. Why? Pera ng tao yun eh. Yun ang pinakamasama sa lahat. Contribution. Paul, yun na, booking na. Dito pa lang sa video na ito, malalaman nyo na, talagang alam na alam ni Manong Chavit ang kalakaran dyan kung paano nila manipulahin ang pagnanakaw. Hindi lang si Manong Chavit ang nagkakwento niyan. Mismong si Saldico. Diba, nagkakaroon ng insertion. Ngayon, bakit hindi nila kaya ipatawag? Hindi nga kakayanin dahil nga sila rin na nagpapaikot at nagkakampi-kampihan lang dyan. Kaya nga sinira nila ang kanilang mga reputasyon. Tapos ituturo nila kay BP Sara. Napakaliit ng issue na binibintang kay BP Sara, ginawa nila ng kwento. Akala nila matitinag. Ano ba yung issue kay BP Sara? Sige nga, ganito lang yan. Gumagawa sila ng pagnanakaw, diyan di umano, gumagawa sila ng pagnanakaw, yan sa budget, diyan sa flood control, diyan sa mga binibigay sa mga alipores nila. Tapos isang tao gusto nilang ibintang lahat ng kagaguhan nila, kalokohan nila. 'Di ba? Isipin niyo 125 million yung sinasabi na confidential fund na inubos ng 11 days. Okay, given na tayo doon. 11 days. Ano pa yung gaano kalaki yung 4.5 billion saan napupunta? Ano pa yung gaano kalaki na mali-malitang ini-deliver sa bahay kumpara dito sa 125 million na kahit ngayon ay sinagot at alam ng COA kung saan naman napunta pero pinasisinungalingan pa rin ng mga kinuha nilang mga witnesses. Kuno. Lumabas si Madriaga sa kwento. Asan si Madriaga ngayon? Wala na. Kasi palpak nga yung script eh. Lumabas yung si Trililing. Palpak din ang statement. Palpak din ang script. Pero, ang tumbok pa rin nila, botohan. Bakit? Magbago ang pangalan ni BP Sara. Malakas ang pangalan ni BP Sara dahil yung mga kalokohan nila ngayon hindi na uubra sa 2028. Nagigets nyo? Kaya itong mga ito, atat, napabagsak, sirain ng reputasyon, para saan? Para nga ma-disqualify. Ma-impeach. Abangan natin kung anong eksena. Ito naman, reputasyon ni BP Sara, talagang sinira ng mga magnanakaw at mga dorobo. Ito na president. Alam niyo yung parang anecdote tungkol sa chismis, yung pag may kinalat ka, sinaboy mo sa hangin o nagkalat ka ng papel na tinangay na ng hangin, hindi mo na mababalik lahat ng kinalat niyo, lalong-lalo na kung ang sinaboy mo ay parang alikabok. So, ganun din ang reputasyon ng isang tao kapag pinagkalat mo isang bagay na pribadong-pribado, mahirap nang ibalik ang pagkakatiwala sa kanila. Sa ating saligang batas, nakikita natin na may right to privacy ang bawat mamamayan. Hindi po naiiba ang vice-presidente, may karapatan siya sa kanyang privacy. Tama. Pero ang nangyari dito ay may mga nilabas na impormasyon na maliwanag na labag doon sa batas na nagpoprotekta ng privacy ng impormasyon na yon. Dito sa naging impeachment proceedings sa House Committee on Justice po? Well, hindi pa ganito, no? Parang hindi yata ko kayang sabihin na pwede na natin tawagin itong impeachment. Medyo impeachment proceedings kasi magiging technical din yan later on. But ang nakita ko na nangyari doon sa proceedings to determine kung mayroong probable cause ay medyo, how would you call this? Kumbaga, kahit ordinaryong mamamayan na nanonood dito ay magtataka at magdududa sa presentasyon o sa pagtatanggap ng ebidensya dito. Halimbawa, kung napansin ninyo,
in the course, no, ang ginagawa nila, mayroong complaint, mayroong mga attachments yung complaint, at ang sinasabi nila ay magtatanong lang sila ng clarificatory questions. Gayunpaman, matapos ang pagtatanong ng clarificatory questions, may biglang magma-manifestation. At doon sa manifestation, nagpapakilala ng panibagong ebidensya na hindi naman kasama doon sa reklamo o sa mga attachments nito, o minsan ni hindi related doon mismo sa pinag-uusapan na impeachment or any acts of impeachment. Bukod pa dyan, mayroong mga pinag-uusapan tungkol sa nakaraan pa na gawain di umano ng ating Vice Presidente na hindi naman sakop ng impeachment or hindi sakop ng kanyang termino bilang Vice Presidente. At alam natin na ayon doon sa Duterte versus House of Representatives na kaso ng Korte Suprema, sinabi ng hukuman na ang maaari lang ay i-allege ang mga acts committed during the office Yan. kung saan pinai-impeach siya. Kung bukod pa dyan, mayroon of course may konting confusion tungkol doon mismo sa tinatawag nga na report ng AMLC, may konting confusion sa interpretasyon ng mga transaksyon at iba pang mga so-called evidence na ini-introduce nila. So hindi ito ayon sa proseso at tila hindi naman fair. So kahit sinong nanonood dito, naging parang free for all na pagkakataon ng ilang mga mambabatas natin na magkaroon ng na may sabihin at i-interpret ang facts, ang data at alleged na gawain ng ating Vice President. So none of it seemed very fair. Opo. Ma'am, sakali pong umusad ito, no? Kung halimbawa, mayroong silang makuhang sapat na boto tapos hindi pa lumalabas yung magiging desisyon ng Korte Suprema, pwede bang questionin sa impeachment court sa Senado yung paggawa nitong mismong reklamong impeachment sa pangalawang Pangulo dyan sa Kamara? Yan ang magandang tanong. Yes. Kung di tayo nakakakalimot doon sa 19th Congress, sa unang attempt na i-impeach si Vice President Inday, may mga issues na ni-raise rin ang team o ang defense team ni Vice Presidente Inday Sara parallel doon sa pangyayari sa petition na nakahain sa Korte Suprema. So, maaari naman i-raise ito sa Senado. It will Yun be ang maganda. Pero sa tingin natin, yung mga lumalabas na mga banat dito kay BP Sara, sa tingin natin din, matatapos din ito eh. Ako, paniwala ko yung mga binabato nila kay BP Sara, isang ano lang yan eh, isang hakbang lang yan na akala nila talagang masisira nila ang mga Duterte na. Sabi ko nga sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. Madadamay lang kayo sa mga nag-uutos sa inyo. Madadamay lang kayo yung mga karera nyo sa politika. Mawawala yan. Kita nyo yung mga nagtatalo. Yung mga bumira ng husto kay BP Sara, nagtatalo. Ano pa yung gusto nyo? Lalo na kayong mabaon at hindi na kayo makatakbo. Kayong mga bumibira kay BP Sara. Tingnan nyo yung kanilang mga pahina. Pinagtatawanan sila. Nakakaasar, ano ba? Kawawa kayo pagdating ng araw. Baka ma-back to you kayo. Lalong-lalo na si Trilling. Yan yung, alam nyo, nagtataka ako sa tao na to. Sa bagay, kasi sabi, may lumalabas na issue Mali-maleta din ang tinatanggap. Ayon sa ex-Marines, sa 18 ex-Marines, hinahatiran nila maletang pera. Itong mga bagay-bagay na ito, kung hindi siya magtatrabaho ng matino, wala rin naman sigurong sweldo kasi hindi naman siya taong gobyerno eh. Ito si Trilling, 'di ba? Kaso nga lang, siyempre, siya yung ginagawang tagapagbatikos. Kahit walang ebidensya, gagawa ng script.
O ngayon, nagsalita na yung BPI, 'di ba? Na yung pinagagawa nito ni drilling, sablay na naman. Pinasisinungalingan ng BPI lahat. Wala raw silang mga dokumento na binibigay dito kay Trillanes. Aray mo. Mga pausong mga kwento lang kasi yan. Ipasok nga natin itong usapin kung ano yung punto de vista ni 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 Atty. Harry Roque sa pag-aresto kay Manong J. Magandang araw po sa inyo ang lahat, ha. Kasama po ngayon ang ating mga Pilipino sa Austria at kami po ay nagsasama-sama. Ito po yung grupo na sumusuporta kay Tatay Digo, kay Inday Sara at sa Sambayanang Pilipino. Ito po ang Friends of Sara at saka United DDS International MAISO. Now, ngayon po, samantalahan ko na, habang narito ating mga kababayan, tatalakayin ko po yung pang-aapi kay Jason sa ng tunay na pakay ay takutin tayong lahat na manahimik at tumigil sa pagbabato ng katotohanan Totoo sa naman. gobyerno. Ang kaso Totoo naman yan. Yung nakikita natin dyan sa, kita nyo, tinaon pa nila ng holiday, tinaon pa nila na magsasabado, tinaon pa nila na maglilinggo. So, Lunes, kung sakasakali, kaso, may mali din. Oo, aayusin pa yon. Alam niyo yung mali, yung bail, kung may bail ba o wala. So, pinaliwanag ni Atty. Tolentino yan, na dapat ito ay bailable. Nakalagay doon sa warrant is non-bailable. Which, meaning nito, isang patunay, ginigipit talaga. So, kailan pa maayos yan? Sabihin natin Monday, Tuesday, Wednesday pa, kung sakasakali. 5 araw si Manong J doon. Pero, still naman, matatag pa rin si Manong J at alam niya naman ang kanyang pinaglalaban. So, ito nga, ano ba ang magiging simpatya ng tao? Siyempre, magagalit ng husto. Bakit nyo ginawa? Wala na bang freedom of speech? Wala na bang demokrasya sa Pilipinas? Ang bansang Pilipinas is democratic country. So, pwede kang maghayag kung ano may nais mo ihayag. Huwag ka lang manggugulo. Huwag ka lang kung pwede yan. Sa bibig, pwede yan. Diba? Pero yung iba, masiselan. Sobrang siselan. Ang anak ng tipaklong. Yun ba kaya yung mga nagtatanong? Yung mga kumu-question? Yun lang ang kaya nila, yung mga maliliit. Pero yung mga alam nila kakampi nila na nagkakamali, hindi nila na-actionan. Yan ang pangit, no? Nandito na rin sa kampi-kampihan mood. Tuloy. ito ni Jason ay cyber libel. Unang-una po, ang cyber libel, hindi po yung heinous crime. Bakit naging non-bailable yan? Yun. Talagang ang pakay nila, mapatulog sa kulungan, mapahalik sa malamig na reha si Jason Sa. Kasi kapag napakita nila kay Jason Sa na po pwede siyang supilin, tinatakot nila tayong lahat na maging tikom at itigil ang pagbabato ng katotohanan laban sa Marcos administration. Papayag ba kayo? Kayo! We are Jason! Supil ba kayo? Supil ba kayo? Yan. Kailan? Hindi kami masupil kahit anong gawin nyo kung Jason Sa. Dahil kami, anong mensahe natin kay Jason Sa? Fight! 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 So yan lang po ang unang pruweba na talagang pang-aapit, panunupil ang ginawa kay Jason Sa, pwede pong magpiyansa. Hindi dapat siya humalik ng malamig na rehas ng kulungan dahil ang cyber libel po, hindi yan heinous crime. Ang heinous crime po, murder, yung mga ganyan, no? Pero ito po, hindi dapat yan na naging non-bailable. Pangalawa, tama ba na ang complainant sa libel case ay NBI? Hindi po. Kita Ang nyo na. libel ay personal crime. Alam nyo, kaya nga nagkaroon ng libel para yung mga pribadong mga tao mapangalagaan yung kanilang karapatan para maging pribado. Kaya nga po sa ating libel, kinakailangan ang elemento niyan, merong number 1, yung pagsabi na merong kang vice, disease, or defect. Yung paninira. Pangalawa, nagkaroon ng publication. Pangatlo, makikilala mo kung sino yung tinitira doon sa libelous statement. At pang-apat, yung daños perjuicio. Now, bakit kami libel? Para maprotektahan yung karapatan ng mga pribadong individual na maging pribado. Kaya nga po, isang elemento ng libel ay yung malis.
Yung malice, dinidefine naman po yan doon sa willful disregard for the truth. Ayun, sino ang merong burden na i-prove ang malice? Well, sa ating batas po, dalawa. Kapag ang nagrereklamo, pribadong individual, merong presumption of malice. Wala nang gagawin ang nagrereklamo. Kung hindi sabihin, pribado ako at hindi niya tinignan ang katotohanan ng sinasabi niya. So, merong presumption of malice in fact. Pero kung ikaw ay taong publiko at ang presidente ay isang public figure, bakit? Dahil sa kanyang posisyon, talagang siya ay kumukuha ng atensyon ng publiko. Tama. Kinakailangan purebahan yan na nagdidemanda. Pero ang NBI, walang personalidad magdemanda. Bakit? Sino bang sinira? Hindi naman ang NBI. Kaya Hindi nga. naman reputasyon ng NBI ang sinisira. Ang reputasyon ng presidente. Ang tanong, meron bang malice in fact laban sa presidente? Wala. Kasi unang-una, alam naman natin talaga may sakit siya. Ano yung sakit niya? Sabi ng kapatid niya, addict siya. Ang Yun. drug addiction, serious health problem. So, hindi po talaga yan malice dahil yan ay katotohanan. Si Marcos ay bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Bakit niya pupukulong ang tao na talaga nagsasabi na mayroon kang kapansanan? Dahil ang pagiging bangag ay kapansanan. So dahil walang malice in fact, walang malice in law, hindi man lang dapat siya nasampahan ng kahit anong kaso. Tama nga Hindi naman. ko nga alam kung binigyan ng pagkakataon na marinig si Jason sa ang nangyari ata para nagkaroon ng direct filing. Ni walang preliminary investigation. Ni wala siyang pagkakataon na madinig. Denial of due process. Hinuli na lang siya non-bailable offense pa raw. Mga kababayan, itong ginawa nila kay Jason sa ito ay mensahe sa ating lahat na mga kritiko ni Marcos. Pag hindi kayo tumigil sa pagsisiwalat na katotohanan na siya ay adik at siya ay corrupt, ikukulong din kayo. Natatakot ba kayo? Hindi! Lalaban ba tayo? Jason, alam ko, mahirap ang naging kalagayan mo dahil ang dami mong karamdaman at ikaw ay napahalik sa rehas. Pero wag ka mag-alala. Dahil sa'yo, lalo kaming tumapang, lalo kaming lalaban, at lalo kaming sisigaw, Marcos corrupt! Marcos bangag! Marcos corrupt! Marcos bangag! So yan po ang aming mensahe. Supilin nyo ang hanay ng mga nagsasabing katotohanan na kurakot ka Marcos, bangag ka Marcos. Lalo kaming dadami at lalo pa kaming magiging sabay-sabay na sisigaw ng Marcos bangag! Marcos corrupt! Yan. Kita nyo naman. Totoo halos. Ito kasi mali yung sistema. Sino ba yung nagrereklamo? Sino ba yung inirereklamo? Cyber libel, sino ba yung complainant? Yan ang paliwanag ni Attorney Harry Roque diyan, bakit ang isang institusyon ang nagdesisyon para arestuhin? Sino ba ngayon ang complainant? Wala naman ata silang complainant eh. Isa lang talaga ang hakbang nila para patahimikin. Pero dito na tayo Diyan muna tayo magtatapos at dito tayo sa shoutout segment natin. Okay. Shoutout kung kayo ay hindi na siya shoutout, tuloy-tuloy lang po kayo. Ay, bakit wala daw sound yung kagabi nating vlog? Meron portion po kasi doon na hindi nakakonekta. Kaya kinonekta ko sa cellphone. Pasensya na po kayo. So ito mula kay Sally Baarde, shoutout po sa inyo. Jim Bartolome, shoutout po sa inyo. Telma Tyler, shoutout po sa inyo. Sino pa? Christine Padilla, shoutout po sa inyo. Yun, walang araw sound eh. Sorry naman po. Laura Rojas, shoutout po. Ramon Revilla, Ramon Cito Revilla, shoutout po. Jean Jerry Lorissimo, shoutout po. Laging nanonood yan sa atin. Noli Galon Mix Vlog, shoutout po. Solidad CM, shoutout po. Australia naman siya nanonood. At Paul GTR, shoutout po.
Mariam Saha, shoutout po sa inyo. Sambuanga, nanonood siya. Wampu, Wamupa, shoutout po sa inyo. Senaida de la Cruz, shoutout po. Marciana de la Cruz, shoutout po. Tarcelo Mondito, shoutout po Oo, sabi niya, Kuya Goods, tanong lang natin kung magkano ngayon suhulan sa mga Senado. Yan ang tanong. Abangan natin kasi meron tayong nababalita sa Kamara Elena Huerte, shoutout po sa inyo. Oo. Florife Cuyo, shoutout po sa inyo. Julia Sugiyam, shoutout po. Dendo Abenoha, shoutout po sa inyo. Marilyn Mesulan, shoutout po. Kay Ma'am at Damanusan, yan, lagi siya nanonood mula Houston, Texas. Okay. Sino pa? Wala na ata Sino pa? Si Ma'am si Ma'am Marilyn Nemusilan at Marilyn Muslan, ayan, nanonood siya lagi sa atin. Saan ba siya nanonood? Menilita Pangilinan, shoutout po. Sino to? Nelson Dugyo. Shoutout po sa inyo. Atli, shoutout po. Angel TV, shoutout po sa inyo. Luis Gonzalez, shoutout po. Norma Mundang, shoutout po sa inyo. Leonardo Francisco, shoutout po sa inyo. Karen Panganiban, yan, kung umabot ka sa video natin ito, yung ating paglalambing, at kung hindi umabot sa inyo yung video natin kahapon o kagabi, balikan nyo na lang po. Hanggang sa muli, bye-bye!